It's our black 150. Business class. Is it? Going to mail. Going to mail. Ito na nga guys, palapag na tayo sa airport ng Maldives and tawa ako ng tawa sa previous clip kasi ang basa ko sa Mali is mail. Pagkadating sa seaport, pinick up kami agad ng mga tauhan ng yate para kami ay dadalhin doon. By the way, hindi kami nagstay sa hotel or sa isla dito sa Maldives, kundi sa may yate kami. As far as I remember, 1 week kami doon, hindi or 5 days, mga something ganun. Nakalimutan ko na talaga mga people kasi since COVID time pa to na video. Kaya makikita nyo, nakamask pa kami niyan. So, iba't ibang nationality pala yung kasama dyan. Iba Germany, yung iba naman South African, tapos yung iba from US, and then kami from dito sa UAE. Reason bakit sa yate kami at hindi sa hotel kasi ang aim nila dyan is mag-diving at mag-enjoy na din sa kanilang bakasyon. So silang lahat marunong mag-dive, ako lang hindi, hanggang snorkeling lang ako. And grabe na amis talaga ako sa ganda ng dagat nila. Seaport pa lang pero ang ganda na ng kulay ng tubig, kulay asul na clear. Pagkadating sa yate, kinahaponan is yan, nag-get together na kami para naman magkakakilala kaming lahat. Kinaumagahan is yan, nag-start na sila ng kanilang unang diving. So yan yung isang bangka na magdadala sa kanila sa kanilang diving site. While ako is andyan, kawawa, naiwan hanggang tingin lang. Hindi kasi marunong mag-dive. Pero okay lang kasi andyan naman yung ibang mga kasama, yung staff ng yate. So yan, kain-kain ng saging, parang unggoy. Malilit na saging yung saging nila dyan, guys. Iniisip ko bakit kaya nilagyan nila ng bulig-bulig ba na saging dyan sa likod. Yun pala, pagkadating ng mga divers at saka yung instructor, yan yung una nilang kinukuha, yung saging. Siguro gutom lang sila sa kakadive, ganun. Kaya yun yung parang pa-welcome treat nila sa divers. Ito yung itsura ng loob ng yate mga people. Simpleng-simple lang siya. Yan yung sala kung saan kami nag-briefing bago sila magda-dive. Tapos nadaanan din natin kanina yung mga kwarto at saka yung hagdanan papuntang lower deck. Isa sa libangan namin mga people kung wala silang diving or after nila mag-diving is yan, mag-gitara. Yan pala si Amit, from India siya. Kalimutan ko kanina i-mention na meron din palang from India. So yan, marunong talaga siya mag-gitara. And meron ding taga-kanta, kaya masaya kahit nasa yate, nasa gitna ng dagat, ang saya-saya. Ito naman yung time na napagdesisyonan kong sumama sa kanila, sa kanilang diving site. Pero ako is dyan lang nakaupo, tapos ligo kunti, tapos angat agad kasi nahatakot ako. Tingnan nyo naman ang kulay ng dagat. Grabe, napakalalim siguro dyan. So takot ako na baka may pating. And yan yung isang grupo ng mga divers. Ready na yan sila sa kanilang diving. And yung ibang grupo naman, kasama si Nadi, is nasa ibang side nakalocate. Kinagabihan is nilagyan ng staff ng yate ng pailaw dyan sa likod para mag-attract daw ng manta rays. So yan guys, yung tinatawag nilang manta rays, napakalaking pagi yan. Pagkakaalam ko, may isa dyan na 1 metro ata yung lapad. Not sure ha, pero parang yun yung narinig ko sa kanila. Kung tingnan mo dyan, maliit lang siya, pero kung sa personal, ang lapad niya guys, grabe. Na-amaze ako kasi first time ko nakakita ng ganyan kalaking pagi. Hindi ko ma-imagine. Tapos yan, para siyang naglalaro. Back tumbling ba sa ilalim ng dagat. Pero actually, kumakain yan siya ng mga, alam mo yung mga gamo-gamo sa dagat, yung mga ganun. Yan kinakain niya, kaya pag ganyan-ganyan yung posisyon niya. Tsaka tingnan niyo yung isang diver, bumaba talaga siya para kunan niya ng video kasi naaliw talaga sila. Kinabukasan mga people is yan naman yung bumungad sa amin habang nag-relax kami sa may likodan ng yate. Ang daming pating, tingnan nyo naman, nakailang pating yan. Tapos ang lalaki pa nila. Pumunta ako dyan talaga sa may dulo para matingnan ko sila ng malapitan. Sabi naman nila di at sa ibang mga diver na hindi itong pating na to, hindi nangagat. Wala ata silang ipin.
Parang yun yung pagkakaintindi ko, kaya ang lakas talaga ng loob ko na videohan sila ng malapitan. Wag lang talaga akong itulak kasi kahit sabihin natin hindi yan nangahagat, pag yan sumaki sa katawan mo, ay nako, iwan ko lang. Then later on, while nagko-cruise kami, yan binidyohan ko na rin yung mga hotels or resorts. So yan yung mga nakikita natin sa mga magagandang videos ng mga travel vlog, no? Kung saan sila nagsuswimming, nagsusnorkeling, nagsusunbathing. So yan yung mga isla na yan. So mga resorts yan, 'di ba? Ang gaganda. Pero kami hanggang lang, tingin. A day before matapos yung bakasyon namin is yan yung pa-activity nila. So dinala kami sa isang sandbar. So, maliit ng bangka lang yung sinakyan namin. Pero tingnan nyo naman mga people, ang ganda. Grabe yung buhangin, napakapino. As in, kaya ako talaga, lakad-lakad lang. Ni-enjoy ko talaga yung yung view. Tahimik this day nung nagpunta kami. And goods na din yun para masulo namin yung sandbar. Yan mga kasamahan namin yan. Pagkalapag agad ng bangka dyan sa may sandbar. Grabe agad, puntahan kung saan sila gustong pumunta, tapos ligo. Naligo din naman ako niyan, hindi lang ako nakapag-video kasi syempre, ang cellphone natin mga people, baka mahulog o mabasa. Dito naman, pabalik na kami sa yate. Grabe ang tawa namin sa mga divers. Yan sila lahat, mga divers yan, instructor. So yan yung mga kasama nila habang nagda-dive. And then may isang taga-maniho ng maliit na bangka. Pinasayaw namin sila yan, sumayaw din siya. Tawang-tawa kami dyan, nagbudot pa ata yan eh. Kaya tuwang-tuwa talaga yung mga kasama namin mga puti. Kasi ang luloko din naman ng mga divers na to. Sobrang saya ng experience namin dito sa yayate sa Maldives mga people. Akala ko maboboard ako kasi ako lang palagi sa bangka, hindi ako nakapag-dive. Akala ko yun yung magiging buhay ko doon. Bored, pero hindi. Kasi tingnan mo naman yung mga kasamahan from staff at saka sa mga kasama din namin, lahat talaga sila kwela. Hindi ka mahiyang makipag-usap sa kanila, makipag-interact kasi sobrang accommodating. And ang sarap din ng pagkain nila mga people, araw-araw, breakfast, lunch and dinner, minsan fresh seafoods, mga ganun. Meron silang sariling chef, so masaya talaga ang experience na to. At nung hinatid na kami ulit sa port, ayan, nagpatugtog na naman ng gitara si Amit. Yeah, I'm the same person. Pabalik na kami ng Dubai nito mga people, and bago kami nag-flight is dumaan muna kami sa isang lounge. Remind you to wear cloth or medical type face masks throughout the flight. Buti na lang, short flight lang ang Maldives to Dubai, so ako is comfortable lang sa eroplano. And nakarating din tayo ng Dubai ng safe mga people. Hanggang dito na lang ang aking travel vlog guys, and maraming salamat sa inyong panonood. Kahit itong video na to is nakalawangan na kasi 3 years ago pa ito. Pero yes, maraming salamat pa rin at kayo ay nanood. And to more travel vlog na i-upload ko din apart from dito sa Maldives. So next will be Armenia and then Taiwan maybe. And yun lang guys, maraming salamat palagi. Ingat kayo and God bless. Bye-bye.